Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong pag-usapan natin ang pinakabagong payo ni dating President Duterte kay VP Sara. Medyo kakaibang payo ito. I don't know kung makursonadahan ng mga DDS supporters na kagaya ko. So ano itong payo ni Tatay Digong sa kanyang anak? Ito, sa headlines ng Philippine Star. Duterte tells VP Sara, don't seek presidency. So, yun po. Huwag kang tatakbong presidente. Sabi, ito ang salita, ito sa press conference sa Tacloban ito, sinabi niya, they worry about Inday. Sara? Sabi niya, Inday, don't seek the presidency. If you are hearing this, avoid it. Give it to ambitious ones instead. Ibigay mo na lang yan sa mga ambisyoso. So, sino yung ambisyoso na sinasabi? Hindi man niya pinangalanan, kaya lang, alam nyo na. Yung gustong-gusto na mangulo, kailang walang pag-asang manalo. Kaya mahanap na lang ng ibang paraan para sila ang mangulo. Bigyan mo na lang sa mga ambisyoso. Ayan. Huwag kang tatakbo. So, anong masasabi nyo mga kaibigan? Totohanan kaya itong advice ng Pangulo sa kanyang anak na huwag tumakbo o ano lang? Atik-atik. O kaya yung testing the waters. Alam nyo naman kung magsalita ang dating Pangulo, malalim. Huwag kang basta-basta maniwala. Sabi pa ng Pangulo, kahit manalo siyang presidente, it's still not a guarantee that the country would be better, sabi niya. Kaya huwag na lang. Okay, dito rin, sinabi rin ng Pangulo na huwag maniwala sa pronouncement ni VP Sara na tatakbo silang tatlong Duterte na magiging pagiging senador sa 2025. Mahilig daw mag-joke si VP Sara. Pinapasakay lang kayo. Sabi ng Pangulo, do you believe her? My God. She'll take you for a ride if you are not asking the correct questions. So, para patunayan ni PRRD na tama siya, isinite niya yung kanyang edad, ang kanyang capability to run. Sabi niya, I won't go back to politics. I am done. I am no longer popular. I do not have the funds. I have nothing. What is left is my cockiness o yabang. Yabang na lang ang meron ako. Kaya hindi ako tatakbo sa 2025. Again, paniwalaan ba natin si PRRD sa kanyang mga ganyang salita? O pinapasakay lang ang mga gusto niyang pasakayin? Talaga. Sabi niya, besides, where could you find a father and his two sons running together for the Senate? What will we do in the Senate? Anong gagawin namin tatlo? Maraming nag-react sa pronouncement ni VP Sara na yan. Isa na dyan, si Trillanes na, na-alarma si ex-Senator Trillanes na nag-propose na siya, unity na daw ng Marcos and Dilawan.
para pigilan ang pagbabalik ng mga Duterte sa kapangyarihan. Kaya lang parang nasupalpal si Trillanes. Sinong mga kumontra? Ayaw ni ex-Senator Drilon, ayaw ni ex-Senator De Lima, ayaw ni sino pa? Hontiveros. So maraming ayaw. So pahiya si Trillanes. Sino pa? Si ex-Senator Lacson. Sabi niya, huwag niyong paniwalaan lahat ng sinasabi ni PRRD. Baka pinapasakay lang kayo. Ang hilig nitong dating presidente yung mga ganyang statement. Kaya, ano na lang tayo, read in between the lines. Okay, nagsalita rin siya tungkol sa maisog. Kasi sabi niya, hindi siya ang nangunguna sa mga maisog rallies. May iba daw na nagpapalakad. Tapos sinasabi niya na yung hakbang ng maisog ay hindi ang pakay patalsikin ang Pangulong Marcos. Ang dasal pa nga ng dating Pangulong Duterte is mabuhay ang magampanan ng presidente ngayon, ang termino niya hanggang 2028. Sabi niya, magtrabaho ka. We voted for you. Marcos should not lose any sleep. I want him to work for 6 years. He was voted by the people to work for 6 years. You do your work there. Do not worry. Nobody is interested in removing you. It's a waste of time. I am praying that he should live till the end of his term. Yun. Kaya hindi dapat mabahala ang nasa Malacanang kasi ano ba yung nabasa kong isang columnist ng Philippine Star, may nakausap siya na public relations practitioner, yung mga nag-handle sa media ng presidente. Very sensitive daw ang Pangulong Marcos sa usaping destabilization. Ayaw daw niyang na parang may phobia pag pinapag-usapan yung destabilization na yan. Kasi ito naman kasing ex-Senator Trillanes ang nagpakalat ng balita na mga active and retired police generals ay nagplaplano ng destabilization. Kaya yun, last month ata yun, yung umiikot ang presidente sa iba't ibang kampo ng AFP at pinapaalalahanan ang mga kasundaluhan to be loyal to the Constitution, to stop any destabilization efforts. Yun ang kanyang mensahe. Kaya ito, I don't know kung paniwalaan nila si PRRD. Sabi niya na walang interesado sa iyong posisyon. Magtrabaho ka ng 6 years. We voted for you for 6 years. So sabi niya, maisog is not me. I am not maisog. There are other people behind it, businessmen and others. So, grabe na ang maisog ngayon. Kaliwat kanan na ang maisog. Talagang parang kabuti, mushroom ba yun? Na kahit saan na lang, nagkakaroon ng maisog rallies. Pinakaletes, ang dami, yung Hong Kong. Ang daming nag-attend sa Hong Kong na maisog. I believe yun na yung pinakamarami sa foreign, yung sa ibang bansa. Ang daming nag-attend sa maisog Hong Kong. Salamat sa mga OFW sa Hong Kong. Alala ko nung bago election May 2022, ang daming mga OFWs na nagpakita ng suporta sa candidate BBM. Yung pag-asa nila na gaganda ang Pilipinas, dadaming trabaho, bayan babangon muli at makakauwi na sila sa Pilipinas, dito na sa bayan natin magtrabaho para maibsan ang lungkot sa pamilya. Kaya lang wala, nabudol. Lalong humirap ang bayan.
Ano? Panahon na ng pagbabago. Magbabagong Pilipinas na daw. O totoo, nagbago. Ang taas na ng presyo ngayon. Yun ang pagbabago na ibinibida ng bagong Pilipinas brand of leadership. Nagbago nga. Mas mahirap ang buhay ngayon kaysa dati.